May isang lalaki ang nagsawa na sa pagiging sundalo, kaya nag-resign na siya at nag-apply bilang isang teacher. Pero ang kanyang mga naging estudyante ay sobrang matitigas ang ulo. Hanggang isang araw nang matuklasan nila na isang magaling na martial artist pala ang gurong ito. Sino ba ang lalaking ito? At ano ang mga pinagdaanan niya sa kanyang mga estudyante? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Matapos ang ilang taong pagsisilbi sa militar, bumalik si Henry sa Hong Kong para mag-apply bilang teacher sa dati niyang school, ang Tak Chi Secondary. Kaya lang, ayaw siyang tanggapin na principal dahil matitigas ang ulo ng Tak Chi Secondary at professional teacher lamang ang kaya mag-handle sa kanila. Siya kasi ay wala pang experience sa pagtuturo, kaya nagpakita ng recommendation letter mula sa mataas na opisyal si Henry. Kaya wala nang nagawa ang principal at tinanggap si Henry bilang isang teacher. Nagsalita ang principal. Dito ang teacher walang bonus, walang allowance, mahabang oras ng trabaho at mababang sahod. Kakayanin mo ba yun? Masayang sinigundahan ni Henry ang mga sinabi ng principal. Yes sir, kahit maglinis pa ako sir, walang problema yan. Ang klase na inassign kay Henry ay ang F6B. Kinabukasan, pagpasok niya, bumati agad siya sa klase, pero walang sumasagot sa kanya. Para siyang hangin na nakatayo sa gitna. Nagulat siya na ganito pala sila kalala. May mga estudyante na tutulog, naglalaro ng video games, kumakain, nagme-makeup, at ang mas nakakatawa pa, may mga nagluluto pa sa gitna na klase. Isa-isa niya pinuntahan ng mga estudyante at nag-comment sa ginagawa nila. Gusto niya muna makibagay at makisama sa kanila nang sa gayon makuha niya ang loob nila. Sinabihan ni Henry ang mga nagluluto na bawasan ng powder na kasama ng ramen dahil maraming betchin yun. Tinulungan niya naman si Zufa na itono ang kanyang ukulele. Lumipat naman siya sa naglalaro ng video games at sinabihan siya na baka magkasakit siya dahil sa maghapong exposure sa radiation. Dahil doon, sa wakas ay nakuha niya na ang atensyon ng mga estudyante, kaya dito na siya nagpakilala. Sinulat niya sa board ang pangalan at phone number niya. Bigla sila nagtawanan dahil sa penmanship ni Henry. Ang pangit daw kasi. Sinabihan ni Henry ang mga estudyante na huwag tatawag sa kanya kung hindi emergency. Pero dahil pasaway sila ay biglang may tumawag sa cellphone ni Henry pagkatapos niya magsulat. Sinagot naman ni Henry ang tawag at nagulat siya dahil isa yon sa mga estudyante niya. Bigla nagsalita ang estudyante. Henry, umalis ka na lang dyan. Lumingon si Henry sa mga estudyante. Sila pala ang tumawag sa kanya. Pero lumipas ang ilang minuto, hindi na naman siya pinapansin na klase at bumalik na naman sila sa ginagawa nila. Sa sobrang pikon ni Henry, naisip niyang gumawa na ng paraan para tumigil sila. Kumuha siya ng rubber band at ginamit ang chalk para asintahin ang fire sprinkler sa kwarto nila. Bigla nagsitayuan ang mga natakot na estudyante at umiwas para hindi mabasa. Dito siya natuwa dahil buong atensyon na nila ang nakuha niya. Nagpayong siya at nakangiting pinagmasdan ang nagkakagulong klase. Ang kanina niya pang gustong sabihin ay nasabi niya na rin. Welcome to my class, habang nakangiti hanggang tenga. Pagkatapos ng klase, 5 mga bulakbol na kabataan ang nagkita-kita sa sports supply room para manigarilyo. Napag-usapan nila si Henry. Ayaw nila sa kanya dahil masyado daw epal. Nagplano sila na paalisin siya sa school sa loob lamang ng 1 linggo. Sa gitna ng kwentuhan, bigla ng gulo ang mga varsity ng basketball na mayayaman, mayayabang at spoiled brats. Taas noong nagsalita ang pinaka-leader ng bagong dating na si Jake. Kaya naman pala ang baho dito eh. May mga nakatambay palang basura. Ganun talaga kapag mga bobo, no? Tamang hit-hit na lang ng sigarilyo para mawala ang stress nila. Tignan natin kung ano magagawa ng teacher nyo kapag nireport ko kayo, sabi ng mayabang na varsity. Ayaw na sana pansinin ng grupo nila Jack, kaya lang binato ni Jake si Dena ng bola. Kinwelyuhan tuloy ni Jack si Jake.
Kaya para wala ng gulo, umalis na lang si Jake pero nagbanta pa rin sa kanila na wag nang babalik sa sports supply room. Maya-maya, nagsimula na mag-practice ng laro ang mga bully. May ilang mga babae rin nanonood sa kanila, kasama na ang grupo ni Jack. Habang umiinom ng soft drinks at nanonood, nakaisip si Jack ng ganti. Nilaglag niya ang bote ng soft drinks kaya natapilok si Jake. Tawang-tawa naman ang grupo ni Jack dahil nakaganti na rin sila kahit konti sa pambubuling nila. Ano Jake? Hindi mo kayang tumayo mag-isa ano? Magpapatulong ka na naman sa nanay mo. Kaso lang, hindi pumabor sa kanila ang English teacher na si Miss Liang. Binigyan niya ng detention ang grupo ni Jack. Para makaalis na maaga sa detention, nakaisip ng prank sila Jack. Naglagay si Jack ng uod sa notebook niya at binigay kay Miss Liang. Kaya naman natapon niya ang tubig niya at doon sinamantalang tumakas sila Jack habang inaasar si Miss Liang. Habang nagtatawanan sila magkakaibigan na tumatakas, stress naman ang principal nila. Samantala, mababa na ang rating ng Takchi Secondary School pero kailangan nito ng dagdag funding dahil kulang ang supply ng pera sa kanila. Pumunta ang school evaluator at sinabing imposible ang gusto niya na dagdag funding dahil pangit ang performance ng school. Niwala man lang nakakapasa sa college entrance exam at konti lang din ang nag-enroll dito. Kapag hindi pa rin nagbago ang performance ng school, ipapasara na ng gobyerno ang Takchi. Sa kabilang banda naman, kakarating lang ni Henry sa school at excited na makaharap ang magulong klase niya. Kaya lang, pagpasok niya sa pinto, isang timbang tubig ang nakaabang sa kisame para buhusan siya sa ulo. Nakaabang din ng mga cellphone sa klase para videohan ang pamamahiya kay Henry. Pero hindi siya ganun kadaling maprank. Ang bilis ng kutob niya kaya mabilisan niya siniko ang timba at tumama yun sa mukha ni Jack. Nadismaya ang mga estudyante dahil hindi nila napagtripan si Henry. Excited pa naman silang pagtripan siya at para makauwi na rin na maaga. Natatawa si Henry na nagsalita. Anong klaseng prank to? Ang babaw niyo naman masyado. Kung gusto niyong umuwi na maaga sa klase ko, madali lang naman. Papauwiin ko kayo kung masasagot niyo ang 3 tanong ko. Sumagot si Sufa noon na wag silang biruin ni Henry. Pero sumagot si Henry. Seryoso ako sa mga sinabi ko. Kaya niisip ni Henry na unang tanongin si Sufa. Lumapit si Henry kay Jack at humingi ng pakete ng sigarilyo sa kanya. Hindi na nagdahilan ng binata at agad na inabot sa guro ang sigarilyo dahil curious din si Jack sa mga susunod na gagawin ni Henry. Nagtanong si Henry kay Sufa kung ano ang 3 ingredients ang nasa sigarilyo. Dahil sinagot niya ng tama, pinauwi na siya ni Henry. Kinalampag na mga kabataan ang lamesa nila. Desperadong nagdemand rin na sana ay pauwi na rin sila. Isa-isa nilapag ni Henry ang sigarilyo sa ibabaw ng lamesa nila, saka pumunta sa harapan. Alam ni Henry na ang simpleng diskusyon lang tungkol sa masamang epekto ng sigarilyo ay sapat na para maboring sila at hindi makinig. Kaya sinamantala niya ang sitwasyon at gumawa na pakulo. Nagtanong ulit siya, ano raw ang epekto ng paninigarilyo? Ang dami nagtaas ng kamay. May mga napa-research pa nga sa cellphone nila. Ang nakakatawa, pinasindi ni Henry si Jack ng sigarilyo sa harap ng klase para gawing example. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng interes ang mga estudyante sa tinuturo niya. Kaya lang, may estudyante nagtanong sa kanya kung bakit parang hindi tungkol sa subject niyang liberal studies ang tinuturo niya. Tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip ng kritikal para hindi kayo magoyo ng mga tao sa paligid nyo. Habang tumatalino kasi kayo, mas lalo kayo nagiging curious sa mundo. Makapangyarihan ng kaalaman. Pero hindi ko naman sinabing dapat alam nyo lahat. Ang gusto ko lang, matuto kayong manghusga ng tama. Himala naman nakinig ang klase sa mga pinagsasabi niya. Pagkatapos ng klase kay Henry, vacant na nila. Kaya nagpunta sila sa cafeteria at nandoon ang basketball team. Nagkainitan sila pero walang nananakit. Kaya lalong nang asar si Jake na kinapikon naman ni Jack. Sinapak niya si Jake. Sumunod ang grupo ni Jack at isang malaking gulo ang nangyari sa cafeteria. Na-expel ang grupo ni Jack dahil sa pagsisimula ng gulo. At na-excuse naman ang mga bully na varsity players. Hindi matanggap ni Jack na sila lang ang naparusahan kahit na 2 grupo sila ng gulo sa cafeteria. Nakita ni Henry si Jack na halos basagi na ang mukha ng kaaway niya.
Pinigilan niya si Jack para maiwasan ang mas malaking gulo at binigyan sila ng letter of repentance para hindi tuluyang ma-expel. Kaya lang, ang galit ni Jack sa sistema ng school nila at sa mga opisyal na nagtatrabaho may bahid ng korupsyon ay sumabog kay Henry. Nagwala si Jack at sinupalpal kay Henry ang sama ng loob niya. Sila raw ay nag-aaral sa bulok na paaralan kung saan lagi napapaboran ang lahat ng mayayaman. Kaya hinayaan na lang ni Henry si Jack na magsalita at umalis na siya. Nagkaroon tuloy ng interes si Henry sa buhay ni Jack at sa 4 pang miyembro ng grupo niya. Hinalungkat ni Henry ang impormasyon tungkol sa kanila at kinilatis kung anong klaseng buhay ang mayroon sila. Natuklasan ni Henry na si Zulfa ay isang Pakistani. Dahil sa lahi niya, bata pa lamang ay lagi na siya nabubuli ng kapwa niya kaedad. Lalo na nung kumanta siya sa competition. Tawang-tawa sila sa kanya dahil ang galing niya mag-Chinese kahit negro naman siya. Ang gusto lang naman talaga ni Zulfa ay maging musikero. Kaya lang, masyadong malupit sa kanya ang mundo. Si Dena naman ay isang dalagang kinagagalitan ng sarili niyang ama dahil sa simpleng dahilan siya ay isang babae. Gusto kasi ng kanyang ama ang anak na lalaki, kaya ang bunso niyang kapatid na lalaki ang itinuturing nila na parang prinsipe. Pakiramdam niya ay hindi siya mahal na kanyang ama, kaya ang ginawa niya ay ginupit niya ang kanyang buhok para magmukha siyang lalaki. Nang sa gayon ay para matanggap siya ng kanyang tatay. Pangarap niya maging car racer, pero akala na magulang niya isa siyang kikay na mahilig sa dollhouse. Sina Bruce at Chris naman ay kambal. Bata pa lamang sila, sumama na sa ibang lalaki ang nanay nila. Kaya naadik sa alak ang tatay nila. Sa bawat isa lang sila nakadepende habang lumalaki. Nadiskubre ni Bruce na ang paglalaro ng video game ay nakakatulong para kahit paano ay makalimutan niya ang masalimuot na realidad, kaya na-addict siya sa paglalaro ng video games. Si Chris naman ay nagtatrabaho sa grocery store para makatulong sa pinansyal nilang pangangailangan. May sakit siyang ADHD, kaya hirap siya makapag-concentrate. Siya ang tumayong padre di pamilya dahil pabigat naman ang tatay niya sa kanila. Bukod sa pagtatrabaho at pag-aasikaso sa pamilya, nag-aaral pa siya. Balak niyang iwan ang tatay nila kapag kumikita na siya ng malaki. Walang nahanap na impormasyon si Jack tungkol sa pamilya at personal na buhay niya. Dismayado siya pero gustong-gusto niya malaman. Kinabukasan, pumapasok na ulit ang 4 na magkakaibigan pero si Jack ay hindi. Isang gabi, pumasok si Jack at nag-duty sa restaurant bilang waiter. May dumating na bigating tao sa restaurant nila, isang MMA bettor na may pangalang John Yang. May dala siyang golden lighter, kaya naging interesado si Jack at ninakawan niya yon. Pero nahuli si Jack, kaya binugbog siya ng grupo nito. Matapos pagsawa ang bugbugin, nag-iwan siya ng pera kay Jack at nag-iwan ng calling card. Nag-alok kasi siya ng trabaho kay Jack habang siya ay hinang-hina naman. Kinabukasan, binisita ni Henry si Zulfa sa bahay nila. Pero nakita niya nagtatakbuhan sila. Kasama na ang tatay ni Zulfa, pati si Zulfa. At may humahabol pa sa kanila. Nagkita si Henry at Zulfa habang nagtatangka siyang tumakas. Tinulungan siya ni Henry at tinanong sa mga humahabol kung ano ang nangyari. Bigla naman dumating ang tatay ni Zulfa at sinabing nagnakaw siya ng tiket. Sa tulay nila tinuloy ang usapan. Nagnakaw si Zulfa dahil gusto niya manood ng concert. Kaya sabi ni Henry, siya na lang magbabayad ng ticket na ninakaw niya. Inudyokan ni Henry si Zulfa na kumanta ng live para patunayan na hindi siya duwag. Sakto may tumutugtog na banda doon. Sinimulan ni Henry na kumanta, kaya naglakas loob na rin kumanta si Zulfa. Matapos ang ilang taong trauma niya, ito ang una pagkakataon na nag-perform siya ulit sa harap ng maraming tao. Walang mapaglagyan ng saya ang puso ni Zulfa. Samantala, sa bahay nila Bruce, late na naman umuwi ang tatay ni Bruce at Chris at kagaya ng laging utos, pinabili sila ng alak sa tindahan. Pagod na sila kakasunod sa utos niya, kaya humindi ang magkapatid. Sinumbatan sila ng tatay nila. Sa galit ni Chris, umalis siya at nag-aral na lang sa park. Naiwan naglalaro naman si Bruce. Kinabukasan, pinuntahan ni Henry ang tatay nila para kumbinsihin na pumasok sa rehab. Pumayag naman ito sa sinabi ni Henry. Sa kabilang banda naman, si Denan ay binilhan ng makeup ng tatay niya para makipag-meet up sa anak ng mayaman. Nainis si Denan pero wala siya nagawa.
pero ginamit niya ang mga makeup sa kapatid niyang lalaki at tumakas gamit ang sasakyan ng tatay niya. Paalis na sana siya, kaya lang dumating na naman ang epal sa buhay niya at ito ang teacher nilang si Henry. Pinigilan siyang tumakas ni Henry at sinabi na illegal ang mag-drive ng walang lisensya, baka makulong pa siya. Nagsuggest si Henry na gamitin na lang niya ang go-kart racetrack. Inimbitahan rin ni Henry ang tatay ni Denan at inaya sila mag-race at pumayag naman ang tatay ni Denan. Pagdating sa racetrack, naglaban na ang mag-ama sa karera. Nanalo si Denan pero kailangan daw matuto ni Denan na magmaneho sa totoong kalsada para manalo. Kaya sinunod niya ito. Galit na sinundan ni Denan ang tatay niya. Nag-away pa sila sa gitna ng maraming tao. Umalis ulit si Denan pero may truck na paparating. Nasagasaan ang go-kart ni Denan. Buti na lang at nakaiwas siya. Biglang umiyak ang tatay niya sa pag-aakala na namatay ang anak niya. Dito na-realize si Denan na mahal pala talaga siya ng tatay niya. Samantala, sa rehab center naman, sina Bruce at Chris kasama na ang ibang groupmates nila ay pinadala sa rehab center para mag-interview ng taong nagre-recover sa pagiging alcoholic. Nagulat sila nang makita ang tatay nila, kaya napayuko na lamang sila sa hiya. Ang babae nilang kagrupo ang nagsimula ng interview. Ano raw ang nag-udyok sa kanya para magsimulang uminom ng alak? Sumagot ang tatay nila na sobrang minahal niya ang asawa niya noon, pero niloko lang siya. Uminom siya ng uminom para makalimot. Pero napasobra naman dahil nakalimutan niya rin kung paano magpakatatay sa kanyang mga anak. Hindi niya sinabi na anak niya si Bruce at Chris. Paluha siya nagsalita. Gusto ko mag-sorry sa mga anak ko. Sana mapatawad nila ako. Hindi ko pala kayang pati sila ay mawala. Napaiyak sina Bruce at Chris. Akala nila masyado ng bato ang puso nila para mapatawad ang kanilang tatay. Pero sa totoo lang, pamilya pa rin ang kahinaan nila. Samantala kay Jack naman, pumasok si Jack kay John Yang. Ang sahod niya ay napakalaki pero napakadumi naman ang trabaho niya. Kailangan mapainom ni Jack ng pampatulog na gamot ang fighter nila John Yang para matalo yun. Kinabukasan, oras na ng laban. Gagawin na sana ni Jack ang utos pero bigla siya nahuli. Bago pa man niya masisi si John Yang, binugbog na siya at kinulong sa locker. Nagkataon naman, nagpunta si Henry para sunduin si Jack. Kaya lang hindi niya ito mahanap. Kaya nagtanong siya sa grupo ni John Yang. Ilang minuto ang lumipas, may narinig siyang boses sa locker. Kinalampag ni Jack ang locker, kaya nalaman niya na si Henry ang nandun sa loob. Pero dito nagsimula ang madugong engkwentro ni Henry sa grupo ng mga fighters. Hindi umatras si Henry at inilabas ang itinatago niyang skills at ito ang Kung Fu. Buong tapang niyang hinarap ang mahigit sa 10 fighter. Nagyabang pa siya bago ibagsak ang fighter na lalaban sa MMA. Ano? Meron pa ba? Lumabas na kayong lahat! Natalo sila ni Henry. Kahit ang pinakamagaling na fighter ay walang laban sa kanya. Nailigtas ni Henry si Jack at bumalik siya ulit sa pag-aaral. Kinabukasan, isang malaking balita ang lumabas sa TV. Ang mukha ni Henry ay nakabalandra at sumikat siya bilang isang savior na isang student na pasaway na si Jack. Dahil dito, respetadong tao na siya sa Takchi Secondary. Naging curious ang mga estudyante kay Henry, lalo na noong malaman nilang sa Takchi siya nag-aral noon. Tinanong nila ang janitor na 40 years na nagtatrabaho dito. Inalam nila kung anong klaseng estudyante si Henry noong bata pa siya. Nagtanong sila sa janitor at sinabi, "Nako, bakit ko ba makakalimutan ng batang yun? Napakapasaway nun. Nakikita nyo tong statwang ito. Sinipa niya lang naman ang ilong neto kaya nasira." Noon kasi, isang estudyante ang napagtripan niyang buhusan ng tubig habang nagpapiano. Natutulog kasi siya at maingay. Sinundan siya ng batang yon para makipagbuno. Pero nang sipain ni Henry ang statwa, tumama sa kamay ng bata kaya na-injury ang kamay niya. Dahil doon, nasuspindi si Henry kaya pinadala siya ng magulang niya sa ibang bansa. Sa totoo lang, wala na talagang naniniwala na magbabago pa si Henry. Ang dating principal ng Takchi Secondary, siya lang ang hindi sumuko at naniwala na may pag-asa pa si Henry. Kaya pagkatapos niya maging sundalo, ginusto niyang tumulong din sa kagaya niyang naligaw ang landas at sinukuan ng mundo. Simula nang sumikat si Henry, nag-aral na silang mabuti.
nakikinig sa turo at nag-review pang maigi para sa college entrance exam. Sa araw na exam, nag-text si Henry sa mga estudyante at sinabi magkita sila sa school 1 oras bago mag-exam. Nang pumunta ang mga estudyante, hindi naman pala si Henry ang nag-text kung hindi si John Yang. Plano ni John Yang na makulong ang mga estudyante sa school para hindi sila makapag-exam at makaganti siya kay Henry. Nalaman yun ni Henry kaya pumunta siya kagad sa school para pakawalan ng mga bata. Nakipagbuno si Henry kay John Yang habang abalang tumatakas ang mga estudyante. Sinabi ni John Yang na siya ang binuli dati ni Henry nung bata pa sila. Dahil sa pagkabali ng buto ni John Yang sa kamay, hindi na siya nakatugtog sa music competition noon. Simula noon, hindi na siya tumugtog ng piano at sinisi niya si Henry dahil sa pagkasira ng pangarap niya. Nagdahilan pa si Henry pero inatake lang siya ni John Yang. Nag-agawan sila sa kutsilyo hanggang sa mapasakamay na ni Henry ang kutsilyo. Hawak niya ang buhay ni John Yang pero hindi niya pinaslang si John Yang, kundi humingi siya ng tawad sa ginawa niya noong bata pa sila. Samantala sa eskwelahan, nakapunta ang mga estudyante sa examination hall sa tamang oras at natapos din nila ang kanilang exam. Lumipas ang ilang linggo, lumabas na rin ang resulta at sa wakas, nakagraduate sila at naipasa ang college entrance exam. Sinubukan naman ni John Yang na tumugtog ulit ng piano pero hindi na siya kasing galing ng dati kaya nagpractice siya araw-araw. Masaya ang prinsipal sa resulta ng kanilang mga estudyante at laking pasalamat niya dahil ginawa lahat ni Henry ang kanyang makakaya.